Mga kabayan, may promo tayo hanggang May 3 lang to. So May 2 ngayon hanggang bukas na lang yung promo natin. Itong Habak de Bala, minus 800 pesos na to mga kabayan. Then kapag bumili kayo ng pampaswerte bundles natin, save 300 pesos, minus 300 na to. Ulitin ko, ito minus 800, minus 300. Hanggang bukas na lang mga kabayan, kaya humabol na kayo. Ito na lang din yung stocks ko sa Habak de Bala. Kaya, yun, kung sinong makakuha, kanila na yung products. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang G-Boy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Nang mga panong ito, mag-isang namumuhay si G-Boy sa kanilang lumang tirahan. Wala na ang mga magulang. Namatay ang mga ito sa isang sakit na kumalat sa kanilang lugar. Himalang nakaligtas si G-Boy na nooy 8 taong gulang pa lamang. Inalagaan ito ng kanilang kapitbahay na kalaunan ay umalis din sa lugar. Hindi siya nagawang isama dahil kapos sa pera. Dahil dito, pinili ng batang mamuhay mag-isa. Kahit papano ay may kaalaman sa mga gawaing bahay si G-Boy. Kung pagkain lang din naman ang pag-uusapan, may malawak na bakuran ang kanyang mga magulang na punong-puno ng tanim ng gulay, prutas, at mga bungang ugat. Gaya ng patatas, kamoteng kahoy at marami pang iba. Sa murang edad ay natuto si G-Boy na tumayo sa sariling paa. Bagaman hindi nakapag-aral, natuto naman ang paslit sa mga naging karanasan nito sa buhay. Bata pa lamang, ilang beses na itong nabugbog dahil napagkakamalang magnanakaw. Lahat ng uri ng kalupitan ay dinanas na ng bata sa murang edad na naging inspirasyon nito upang matutong bumangon at lumaban sa malupit na daloy ng buhay. Makalipas ang ilang taon, nagpasya ang binatang lisanin ang kanilang baryo at makipagsapalaran sa syudad. Nang mga panong ito ay nasa edad 17 si G-Boy, namasukan sa isang pwesto sa palengke na nagtitinda ng isda. Bagaman hindi ganong kalaki ang kita, mas mabuti na din ito kaysa wala siyang ipanglalaman sa sikmura. Masaya sa ganitong pamumuhay si G-Boy. Hindi nito inakalang magbabago ang kanyang buhay dahil sa isang matanda. Minsan isang madaling araw naghahanda ng pwesto ang binata. Ilang minuto na lang ay dadagsana ang mga tao, kaya nagsimula na itong maglatag ng tindang isda. Habang ginagawa niya ito, isang matanda ang dumaan sa kanyang harapan. Merong dalang bayong na may lamang mga dahon. Pasipol-sipol pa ito nang biglang matalisod ang matanda. Sumubsob sa isang banyera na punong-puno ng yelo at isda. Dali-daling tumayo si G-Boy. Tinulungang bumangon ang matanda. "Tatang, ayos lang po ba kayo? Kaya niyo po bang tumayo? Eto, magpunas po muna kayo." Wika ng binata. Sabay abot ng maliit na tuwalya sa matanda. Ayos lang naman ako. Salamat iyo ha. Sino ba kasi yung gonggong na naglagay ng banyerang walang laman sa daan? Alam nang madilim eh. Wika ng matanda. Narinig naman ito ng may-ari ng banyera. Kaagad lumapit sa kanilang kinaroroonan. Uy tanda, ayusin mo yung pananalita mo ha. Sinong tinawag mong gonggong? Ikaw tong aanga-anga eh. Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Wika ng lalaking nagngangalang Tomas. Sino ang tinawag kong gonggong?
Walang iba kundi ang taong sumagot. Hindi mo pagmamayari itong merkado. Para hayaang nakakalat niya mga banyerang walang laman. Ang tanda mo na, wala ka pa rin pinagkatandaan. Tugon ni Manong Pandan. Lalo namang nag-init ang ulo ni Tomas. Kagad itong dumampot ng kutsilyo at nilapitan ang matanda. Teka, sandali lang po, Manong Tomas. Kayo naman po talaga yung may mali eh. Hindi naman kasi dapat nakakalat yung mga banyera nyo po sa daanan eh. Marami na pong nadidisgrasya sa ginagawa nyo eh. Wika ni G-Boy. Aba, lukong bata to ah. Wala kang galang ah. Tugon nito sabay amba ng saksak sa binata. Kagad naman itong sinalo ni G-Boy. Hinampas ang kamay ni Tomas sa haligi. Dahilan para mabitawan ng kutsilyo. Matapos ay itinulak ito ng binata palayo. Sa respeto lang po, Manong Tomas. Nare-respeto ko po kayo. Pero kayo po mismo yung gumagawa ng paraan para mawala yun eh. Wika ng binata. Sabay akay sa matanda. Aba, ayos ah. Pinahanga mo ko. Mabilis ang mga mata mo at napakatapang. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Tanong ni Manong Pandan. G-Boy po ang pangalan ko, Manong. Wala po yun. Matapang lang po ako kapag alam kong nasa tama. Ayos lang po ba kayo? Wala po bang masakit sa inyo? Tanong ni G-Boy. Sa palagay ko wala naman. Nga pala, tawagin mo kong Manong Pandan. O sige, mauuna na ako ha. At may pupuntahan pa akong pasyente. Sana magkita pa tayo uli. Wika ng matanda. Matapos ay kagad na itong nagpaalam. Pinagmamasdan ito ni G-Boy nang biglang kalabitin ng isa sa mga tindero ng isda. G-Boy, hindi ba dala to ng matanda kanina? Wika ng tenderong si Wendell. Ay oo nga no. Amin na yan, Wendell. Ihahabol ko muna sa kanya. Baka importante yan eh. Ikaw na muna yung bala sa pwesto ah. Tugon ni G-Boy. Dali-daling hinablot ang bayong. Tumakbo papunta sa direksyong tinahak ng matanda. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito nakita. Hala, saan kaya pumunta yun? Ang bilis namang maglakad nun. Wika ng binata sa sarili. Napagpasya nitong bumalik na lang sa kanyang pwesto. Saktong naroon na ang amo. Medyo natigilan ang binata dahil kausap nito si Tomas at mukhang nag-iinarte na may masakit sa kamay. O J-Boy, mabuti naman at nandito ka na. Ano tong sinusumbong sa akin ni Tomas? Binalian mo daw siya ng kamay. Kahit kailan talaga, basagulero ka no? Wika ng amo na si Mang Dodong. Yung po ba yung kwento sa inyo ni Manong Tomas? Sinabi din ba niya na kamuntikan niyang masaksak ang isang matandang natisod sa mga nakalat niyang banyera? Tugon ni G-Boy. Huh? Napakasinungaling mo talagang bata ka. O boss, huwag ka maniwala dyan. Hindi po totoo yung sinasabi niya. Wika namang Tomas. Bigla namang sumingit sa usapan si Wendell. Ako, Tomas, kahit kailan talaga napakasinungaling mo. Umamin ka na. Marami ang nakakita sa ginawa mo. Mali ka na nga. Ikaw pa yung may ganang gumawa ng kwento. Wika ni Wendell. Napailing na lang si Mang Dodong dahil ilang beses nang inireklamo si Tomas ng ibang tendero. Napakaburara nito sa kanyang mga banyera. Ay nako Tomas, palagi ko na lang napapagalitan na makasama mo dito. Siguro,
Huling araw mo na to. Huwag ka na magtitinda bukas ha. Dahil hindi na kita babagsakan. Kung gusto mo, maghanap ka ng sarili mong pwesto. Huwag dito sa tindahan ko. Ang sakit mo sa ulo. Ikaw ang pinakamatanda sa mga kasama mo. Ikaw pa tong hindi marunong magrespeto. Tugon ni Manong Dudong. Matapos pagalitan ang mga tauhan, kaagad na itong nagpaalam na umalis. Ikaw na munang bahala dito ha. Kailangan ko lang pumunta sa bangko para magdeposito ng pera. Wika ni Manong Dudong. Kung hindi nyo na itatanong, isa sa pinakamalaking komprador ng isda sa lugar ang amo ni Jiboy. Kadalasang siya ang pinagkakatiwalaan nito sa mga koleksyon ng ibang pwestong sakop ng amo. Pagkaalis nito, muling nilapitan ni Tomas ang binata. Ang laki ng kamalasang dala mo sa akin, Jiboy ah. Hindi pa tayo tapos. Huwag ka lang talagang magpapakita sa akin na nag-iisa ka. Wika ni Tomas at kaagad itong naglakad palayo. Napakamot na lang ng ulo si Jiboy dahil sa ikinilos ng matanda. Pagsapit ng hapon habang nagliligpit ng mga walang lamang banyera, nakita nitong dumaan si Tomas. Masama ang titig sa kanya, ngunit tinanguan pa din niya ito. Matapos maglinis ng pwesto ay kaagad nang umuwi si Jiboy. Habang naglalakad ay nakasalubong niya si Tomas. Jiboy, mukhang talagang sinasadya ng tadhana na magkita tayo, no? Siguro naman, natatandaan mo yung ginawa mo, di ba? Napahiya ko kanina eh. Wika ni Tomas. Sabay labas ng kutsilyong nakasuksok sa kanyang likod. Manong Tomas, hindi ka pa din ba nadadala? Ilang beses nang nangyari yung ganitong eksena. Tugon ni Jiboy. Maglalakad na sana ito papaalis. Biglang may humataw sa kanyang batok, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Pinagsasaksak siya ni Tomas hanggang sa makitang hindi na kumikilos ang binata. Dali-daling tumakbo ang mga ito papalayo. Iniwan ang katawan ni Jiboy. Unti-unting nagdidilim ang paningin ng binata hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng ulirat. Sa loob ng ilang minuto, nagbalik kay Jiboy ang mga alaala ng mga magulang. Narinig niya ang boses ng mga ito. Tinatawag ang kanyang pangalan. Matapos ay tuluyan ng nagdilim ang paligid. Ngunit ilang sandali lang ay nakarinig ng tilaok ng manok ang binata. Naramdaman din ito ang sakit sa lahat ng parte ng katawan. Isang pamilyar na boses ang narinig niyang magsalita. Huwag ka munang kikilos. Sariwa pa ang mga sugat mo. Mamaya bumuka ang mga yan. Unti-unti niya pang idinilat ang mga mata. Nakita ang muka ng taong nagsasalita. Manong Pandan? Kayo po pala yan. Papanong? Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang sumakit ang tagiliran nito. Sabing wag munang kikilos eh. Maluba ang tama mo sa tagiliran. Kinakailangan kong tayiin ang sugat. Mabuti na lang at hindi natamaan ng atay mo, pati na rin ang mga bituka. Ilang araw lang gagaling na yan, kaya tiisin mo muna. Huwag kang mag-alala, ligtas ka dito sa muntikong kubo. Muling wika ng matanda. Nagpaalam itong lalabas ng kwarto upang ikuha ng makakain ng binata. Pagbalik nito, isang mangkok ng mainit na lugaw ang dala ni Manong Pandan. Maraming salamat po, Manong ah. Paano niyo po ako natagpuan? At saka bakit niyo po ako tinulungan? Tanong ni Jiboy. Inalalayan naman ito ng matanda para makaupo
Habang sinusubuan, pinaliwanag ng matanda kung paanong nakarating ang binata sa kanyang tahanan. Una sa lahat, isa akong manggagamot at kailangan kong tulungan ang mga taong nangangailangan. Ikalawa, tinulungan mo din ako kaya patas na tayo. O siya, kumain ka pa. Kailangan mong magpalakas. Nga pala, inumin mo ang gamot na yan mula sa pinakuloang ugat ng mga halamang gamot. Makakaramdam ka ng bagyang panghihina. Huwag mong panlabanan. Kailangan mong makatulog para mabilis gumaling ang mga sugat mo. Tugon ni Manong Pandan. Matapos kumain, ininom ni Jiboy ang gamot na ibinigay ng matanda. Kaagad naman itong nakaramdam ng pagkaantok. Kalaunan ay nakatulog. Nanatili sa ganong kalagayan ng binata. Sa loob ng ilang linggo ay tuluyan itong gumaling. Laking pasasalamat ni Jiboy dahil hindi siya pinabayaan ni Manong Pandan. Mabuti naman at maayos na ang pakiramdam mo. Hindi ba masakit ang mga sugat mo? Tanong ni Manong Pandan. Hindi naman po gaano. Salamat nga pala, Manong. Tugon ni Jiboy. Ilang ulit ka nang nagpapasalamat. Mamaya singilin kita. May bako. Ano palang balak mo? Hindi ka naman pwedeng bumalik sa dati mong trabaho. Delikado ang buhay mo doon. Tanong ni Manong Pandan. Napaisip naman ang binata sa sinabi nito. Ang totoo, Manong, hindi ko alam kung anong gagawin ko ayoko naman pong maging pabigat sa inyo. Tugon ni Jiboy. Kaso, ayoko din namang mapahamak ka. Ang totoo, hindi ka naman magiging pabigat sa akin Hindi naman kita pinapasan. Muling wika ng matanda at kagad itong tumayo. Pumasok sa kwarto. Maya-maya ay lumabas din ito at may dalang lumang libro. Ano po yan, Manong? Listahan po yan ng utang ko sa'yo, no? Tanong ni Jiboy. Sabihin na lang natin na parang ganun na nga. Gusto mong makatulong, hindi ba? Pwes, pag-aralan mo ang nilalaman ng lumang librong ito. Pamamaraan sa panggagamot ang mga nakasulat dyan. Kahit hindi ka marunong bumasa, alam kong maiintindihan mo ang laman ng libro. Tugon ni Manong Pandan. Iniwan siya mag-isa sa sala. Binuksan nito ang aklat. Nakita ang mga nakasulat. Kahit papano ay nauunawaan naman ito ni Jiboy. Sa naunang mga pahina, tungkol sa mga halamang gamot ang nakasulat, mga bisa, at kung para saan ang mga ito. Ngunit habang tumatagal ang pagbabasa ng binata, napansin niya ang mga salitang hindi maunawaan. Kasama ng mga ito ang mga simbolong noon palang nakita ng binata. Tumayo ito upang lumabas ng bahay. Nakitang nagpuputol ng mga ugat ng kung anong halaman si Manong Pandan. Sandali lang po, Manong, may itatanong lang po ako. Maaari niyo po bang sabihin sa akin kung para saan ang mga simbolong to? Hindi ko pa rin po maunawaan ang mga nakasulat Biglang napahinto sa ginagawa si Manong Pandan. Tinignan ang sinasabi ng binata. Orasyon ang tawag sa mga katagang yan. Yung mga simbolo ay pentagramo. Sa bawat orasyon, may isang pentagramong nakatalaga. Sa susunod ko na ituturo sa iyo mga bagay na yan. Sa ngayon, paggawa muna ng mga banyos at gamot mula sa halaman ng pagtuunan mo ng pansin.
Tugon ng matanda. Inutusan din ito si G-Boy na kunin ang bayong na naglalaman ng mga lamang gamot. Kaagad itong dinala sa kanya ng binata. Isa-isang pinakilala ni Manong Pandan ang laman ng bayong. Mula sa mga dahon, balat ng mga puno, ugat at baging. Isa sa mga ito ang nakaagaw ng pansin ni G-Boy. Teka Manong, ano naman po yung kahoy na to? Bakit may krus sa pinakagitna? Tanong ni G-Boy. Sinukuha ng tawag sa sangang yan. Mabisang pampasuko sa mga engkanto. Tugon ni Manong Pandan habang isinisilid ang mga lamang gamot sa bayong. Mga engkanto po. Akala ko po ba organikong manggagamot lang kayo? Bakit may mga ganitong uri kayo ng gamit? Tanong ng binata. Kung minsan, hindi natin may iwasang makaharap ang mga ganitong uri ng kaso at ang mga orasyong nakita mo kanina nakalaan para sa ganong pagkakataon. Pagpapaliwanag ng matanda. Kung ganun, pag-aaralan ko din yung mga orasyon, Manong. Gusto ko pong matuto kung paano magpalayas ng mga engkanto eh. Huwag kang mag-alala. Darating tayo dyan. Sa ngayon, pagtuunan mo ng pansin ang paggawa ng panghaplas na langis. Nakikita mo ba yung mga nyog na yon? Kayurin mo. Kunin mo ang gata. Nang hindi hinahaluan ng tubig ha. Kapag nagawa mo na, sabihan mo ko. Ituturo ko naman sa iyo kung paano itong lulutuin. Tumatangulang si G-Boy sa sinasabi ng matanda. At habang inaantay matapos ang binata, natulog ito sandali. Ngunit ilang sandali lang, ginising ang matanda ng napakabangong amoy ng pinaghalong halamang gamot at langis ng nyog. Dali-dali itong lumabas. Nakitang naghahalo sa harap ng abuhan ang binata habang hawak-hawak ang librong ibinigay. Mukhang may hindi marunong sumunod sa utos dito ah. Wika ng matanda. Nagulat si G-Boy, kaya naibuhos nito ang napakaraming pulbos ng makabuhay sa pinapakuloang langis. Dahilan para lumikha ito ng makapal na usok at bumalot sa buong bahay. Nasuka ang dalawa dahil wala silang ibang malasahan sa hangin kung hindi ang pait. Ano ba naman yan oh? Manong Panda naman, ginulat nyo kasi ko eh. Yan tuloy. Nasira yung ginagawa kong panghaplas. Wika ni G-Boy. Ang pait. Ay pasensya na. Hindi ko na malayang nagtitimpla ka pala. Pero hindi na masama ang ginawa mo ah. Sa katunayan, nakagawa ka ng isa pang uri ng lana. Kung nakagawa ko ng isa pang uri ng lana, bakit niyo po ako pinagtatawanan? Tanong ni G-Boy. Hindi mapigilan ng matanda ang sarili sa pagtawa hanggang sa umabot sa punto na mapaluhod pa ito. Ay nako. Ay, alam mo ba kung para saan ang ginawa mong lana? Hindi nga po, Manong. Bakit po ba kayo tawa ng tawa? Aray ko. Ang sakit ng tiyan ko. Yung rayuma ko ba? Ay pasensya na pero seryoso. Nakagawa ka ng lanang pangontra sa aswang. Napakamot ng ulo ang binata. Akmang itatapon sana ang ginawang lana. Kagad siyang pinigilan ni Manong Pandan. Ay teka, sandali. Bakit mo naman itatapon yan? Alam mo, sa organikong panggagamot, walang problema kung maparami ang lagay mo ng isang sangkap. Maliban na lang
kung kailangan mo itong ipainom sa pasyente. Pero sa kasong ginawa mong panghaplas ayos lang yan. Kaya palamigin mo yan at ilagay sa sisidlan. Wika ng matanda. Kagad siyang naglakad palabas ng tahanan habang tumatawa ng malakas. Sa paglipas ng panahon, naging mahusay din ang binata sa panghihilot. Ang una nitong naging pasyente, isang dalagang iniinda ang kanang binti. Kasalukuyang naglilinis ng tahanan itong si Jiboy nang dumating ang mga pasyente. 2 kababaihan. Ang isa ay iika-ikang maglakad. Kagad tinanong ng binata kung ano ang problema. Nang masabi ang kanilang sadya, tinawag ng binata si Manong Pandan na nooy nakaiga sa kanyang kwarto. Manong, may pasyente po. Magpapahilot yata. Sandali lang kamo ha. Medyo masakit ang ulo ko Susunod na ako. Tugon ng matanda. Kagad namang lumabas si Jiboy. Kinausap ang mga panauhin. Lingid sa kaalaman nito, nakasilip pala sa siwang ng pintuan itong si Manong Pandan. Habang nag-uusap ang tatlo, biglang tinawag ng matanda si Jiboy. Hindi na nito binuksan ang pintuan. Pinakinggan na lang mula sa labas ang sasabihin ni Manong Pandan. Hey J-boy, hindi ko kayang bumangon. Masakit ang ulo ko. Maaari bang ikaw na maghilot sa pasyente? Wika ni Manong Pandan. Pero Manong, hindi ko pa gaanong gamay ang panghihilot. Ikaw pa lang ang naging pasyente ko kaya hindi po ako sigurado kung magagawa ko ng tama. Tugon ni Jiboy. Ngunit naging mapilit ang matanda. Kaya nga nasabi ko na kaya mo na Dahil ako mismo ang nakasubok. Sige na, wala kang dapat ikatakot. Pero, kasi Manong, bahala na nga. Tugon ng binata. Lumapit ito sa istante kung saan nakalagay ang mga panghaplas. Bagya pa itong nataranta dahil sa pinakauna niyang pasyente ay isang dalaga. Ano po kasi, hindi po makakadalo si Manong Pandan, masakit daw po yung ulo. Kaya ako na lang po yung manghihilot sa anak nyo. Wika ng binata habang hinihimas ang batok. Nagkatingin na naman ang mag-ina. Kitang-kita ni Jiboy ang pag-aalinlangan sa mga ito. Ilang minuto pa ay lumabas ng kwarto si Manong Pandan. Medyo natawa ang 2 kababaihan dahil may kung anong nakatapal sa ulo ng matanda. Pasensya na kayo hindi ako maaaring manghilot Pero huwag kayong mag-alala. Subok na ang aking estudyante. Sisiguraduhin ko sa inyo na mas magaan ang kamay niya sa panghihilot. O J-boy, simulan mo na. Wika ni Manong Pandan. Naupo si Jiboy sa harap ng dalaga. Humingi ito ng paumanhin. Bagyang natawa ang dalaga at nagsalita. Bakit ka naman humingi ng paumanhin? Trabaho mo yan, di ba? Huwag kang mag-alala, may tiwala naman ako sa iyo Oh, eto yung binti ko Wika ng dalaga. Bagyang itinaas ang suot na saya. Sabay patong nito sa binti ni Jiboy. Nanlamig ang binata. Hindi nito magawang ikilos ang mga kamay. Nakatitig lang ito sa binti ng dalaga. Naku, por Diyos por santo. Ang puti. Ang laki pala ng pamamaga nito Ano yun? May sinabi ka ba? Jiboy ang pangalan mo, di ba?
Nag-angat ng tingin ng binata. Sunod-sunod na tango ang isinagot sa dalaga. Gamunggo ang pawis nito. Hindi pa man nagsisimula sa kanyang panghihilot. Oo. Ay, G-Boy ba ang Oo, G-Boy ang pangalan ko. Tugon ng binata. Alam mo G-Boy, wala ka namang dapat ikatakot eh. May permiso ko ang paghawak mo sa binti ko. Kaya sige, lutin mo na. Nga pala, Angie ang pangalan ko. Muling wika ng dalaga. Bagyang nawala ang kaba ni G-Boy. Nagsimula na itong maglagay ng pangapla sa kanyang palad. Marami itong idinampi sa binti ng dalaga. Oh, bakit ang lamig ng palad mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Pangaasar ni Angie. Pwede bang tumahimik ka na lang? Nakakaya eh. Ay nako, bahala na nga. Tugon ng binata. Sabay haplos ng kamay nito sa binti ng dalaga. Hindi niya namalayang hinihilot niya na ito. Habang tumatagal, tila nagagamay na ng binata ang ginagawa. Hanggang sa tuluyan silang matapos. Huwag mo munang babasain ha. Pwede kasing mamagayan eh. Mga 2 araw lang. Pwede na. Mabuti na lang hindi nabali o nabasag yung buto mo sa binti. Teka, ano bang nangyari dyan? Tanong ni G-Boy. Nangunguha kasi kami ng bayabas. Habang aliw na aliw ako sa pag-abot ng mga sanga, hindi ko napansin na umakyat na pala sa puno ang mga pinsan ko. Nang lumingon ako sa likod, ayun. Sinungay ako ng kalabaw eh. Dito mismo sa binti ko tumama yung ulo niya. Tugon ng dalaga. Ay nako, masakit nga yan. Pero wala ka nang dapat alalahanin. Naipit na ugat lang yan. At saka nabugbog na laman ang dahilan ng pamamaga. Bukas wala na yan. Wika ni G-Boy. Matapos ay nagpaalam na ang mga itong umuwi. Nakatayo sa pinto si G-Boy at Manong Pandan habang pinagmamasdan ang mag-inang naglalakad palayo. Nang biglang inamoy ng matanda ang kamay ng binata. Uy, Manong Pandan, ano bang ginagawa nyo? Nakakatakot naman kayo oh. Wala naman. Inaamoy ko lang kung tama ang sangkap na ginamit mo pang banyos. Napakaswerte mo ha. Ang ganda ng una mong pasyente. Tugon ni Manong Pandan. Napangiti na lang si G-Boy. Walang kaalam-alam ang binata. Ito na pala ang magiging daan upang makilala ang kanyang kausayan. Kinabukasan naghahanda na ng mga kagamitan ng binata dahil pupunta sila sa tahanan ng isang pasyente nang biglang magdagsaan ang napakaraming kabataan. Napadungaw sa bintana si Manong Pandan. Napagtantong mga estudyante ito sa malapit na universidad sa kanilang bayan. Isa sa mga ito ay si Angie. Manong, mukhang may mga pasyente tayo ah. Wika ng binata. Dire-diretsong pumasok si Angie. Nakangiti nitong hinawakan sa kamay si G-Boy. G-Boy, mga kasamaan ko sila sa larong volleyball. Ang ilan sa kanila may pinsala sa binti at balikat eh. Malapit na ang laro at hindi sila pwedeng lumaban sa ganyang kondisyon. Pwede mo ba silang tulungan? Wika ni Angie. Hindi naman na nagawang tumanggi ng binata. Maging si Manong Pandan ay nakisali na din sa gamutan. Gabi na nang matapos sila dahil mahigit 15 katao ang hinilot ng dalawa. Laking pasasalamat ng mga ito dahil nabawasan ang nararamdaman nilang pananakit ng katawan. Salamat talaga G-Boy ah. O paano mauuna na ako? Nauna nang umalis sa mga kaibigan ko eh. Mukhang mag-isa na lang akong uuwi.
Ay, J-Boy, iatid mo yung bago mong kaibigan. Kaibigan, madilim na. Mamaya matisod na naman yan tapos babalian. Di hilutin mo uli yan. Tugon ni Manong Pandan. Manong, puro talaga kayo kalokohan eh. Hatid na kita sa inyo Angie. Sandali lang, kukuha ako ng pang-ilaw. Wika ng binata. Habang naglalakad, nag-uusap ang dalawa tungkol sa mga bagay-bagay. Naging bukas si G-Boy sa kanyang buhay at ganon din si Angie. Hindi na malaya ng mga ito na unti-unti na silang nagkakapalagayan ng loob. O paano? Nandito na ako sa inyo Uwi na din ako. Walang kasama si Manong Pandan sa bahay. Alam mo naman yung matanda. Mamaya, konong maihalo nun sa panghaplas sa ginagawa niya. Wika ni G-Boy. O sige G-Boy. Alam mo nakakatuwa kayong dalawa. Sige na, baka gabihin ka sa daan. Tugon ng dalaga. Hindi mabura ang ngiti sa mukha ng binata. Habang nasa kalagitnaan ng paglalakad, napansin nito ang mag-asawang nakasakay sa kabayo. Nagmamadali ang mga ito. Napansin ni G-Boy na may kasamang walang malay na bata ang mga ito. Dali-dali niyang sinundan at hindi nga nagkamali ang binata dahil si Manong Pandan nga ang sadya nila. Pagpasok ng tahanan, kausap na ng matanda ang mag-asawa habang tinitignan ang pulso ng paslit. Magsabi kayo ng totoo. Ano ang nangyari sa kanya? Tanong ni Manong Pandan. Hindi po namin alam, Manong. Nagulat na lang kami mag-asawa dahil bigla siyang hinimatay. Tugon ng lalaki. Iba ang sinasabi ng mga mata mo sa lumalabas sa bibig mo. Ngayon, kung gusto mong matulungan ng anak mo, magsabi ka ng totoo. Muling wika ni Manong Pandan. Nagkatinginan ang mag-asawa. Tila nag-aalinlangang magsalita. Ngunit sa uli, napilitan din ang mga ito na magsabi ng katotohanan. Isa pong mangkukulam ang may gawa nito sa amin. Nakalitan po ng asawa ko. Pero hindi po namin nakalain na aabot sa ganito. Nanlaki ang mga mata ni G-Boy nang marinig ang sinabi ng lalaki. Pero ang ipinagtataka nito, bakit kay Manong Pandan dinala ang bata? Biglang nagbalik sa ulirat si G-Boy. Binato siya ni Manong Pandan ng tsinelas at tinamaan sa muka. Aray ko naman. Ano ba yan, Manong? Sa dami-dami ng pwede mong ibato, yan pantsingelas. Nakatulala ka sa kawalan Kanina pa kita kinakausap. Ang sabi ko, kunin mo yung libreta ko doon sa altar. Dali-daling pumasok ng bahay ang binata. Kinuha ang libreta ng matanda. Manong, bakit po sa inyo dinala yung bata? Ay nako, sasagutin ko pa ba yung tanong mo? Diyos ko naman G-Boy. Syempre dito dadalhin. Isa akong manggagamot Kaya manood ka. Dahil hindi malayong ikaw ang sumalo ng mga ganitong gawain. Tugon ni Manong Pandan. Kumuha ito ng mga langis sa isang tokador. Kakaiba ang kulay ng mga ito. Nang buksan ng matanda ang isa sa mga bote, biglang kumilos ang batang pasyente. Manong, ano pong nangyayari sa bata? Tanong ni G-Boy. Ito ang tatandaan mo, G-Boy. Sa oras na sumagot ang katawan ng pasyente, nangangahulugan na konektado sa kanya ang kaluluwa ng mangkukulam. Ang langis na ito, mabisang pangontra
sa mga sumpa nila. Dahil bukod sa mga sangkap nito, may taglay ding makapangyarihang orasyon ng langis. Tugon ni Manong Pandan habang ipinapahid ang langis sa noo at braso ng bata. Nag-uusal ng mga dasal ang matanda habang iniiip ito sa katawan ng bata. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang dumilat ang mata ng pasyente. Inikot ang tingin sa paligid. Manong, ano na pong nangyari sa bata? Bakit parang nagising na siya? Tanong ni G-Boy. Hindi pa nagigising ang bata. Kumikilos ito dahil nasa loob ng katawan niya ang kaluluwa ng mangkukulam. Tugon ng matanda. Nagsimula na itong makipag-usap sa sumanib na kaluluwa. Nung una ay hindi ito nagsasalita. Ngunit nang ilapat ni Manong Pandan ang kanyang daliri sa dibdib ng bata, bigla itong napasigaw at nagmura. Hindi makapaniwala si G-Boy na nagawa ito ng matanda. Ibinaling ng binata ang atensyon sa mga ginagawa ni Manong Pandan. Masuring pinag-aralan ang mga kilos nito. Sa tuwing magbubukas ng pahina ng libreta ang matanda, tinatandaan nito ng binata, lalo na ang mga simbolo at dasal na kaakibat nito. Biglang nawala ang konsentrasyon ni G-Boy nang marinig nitong magsalita ang nakasapi. Wala ka magagawa sa kasalukuyan mong kalagayan, tanda. Hindi mo ko kayang patayin. Sa ngayon nahayaan kitang manalo. Pero sa susunod na magkabanggaan tayo, sisiguraduhin kong kaluluwa mo ang hihilahin ko papunta sa impyerno. Wika ng mangkuulam. Matapos ay biglang nawalan ng malay ang binata. Dali-dali namang nagbuklat ng pahina ng libreta si Manong Pandan. Nakita ni G-Boy na ang dasal na inuusal nito ang panunumbalik ng kaluluwa ng isang tao. Matapos iihip ni Manong Pandan ang dasal sa noo at katawan ng bata, bigla itong dumilat at umiyak. Huminga ng maluwag ang matanda dahil sa pagkakataong iyon alam niyang ligtas na ang pasyente. Huwag na muna kayong uuwi ha. Magpalipas kayo ng gabi dito dahil mapanganib para sa bata. Maaaring nag-aabang sa malapit ang kumulam sa kanya. G-Boy, ihanda mo ang silid para sa kanila. Maghahanda na ako ng hapunan. Wika ni Manong Pandan. Ngunit nang tumayo ito, bigla siyang nawala ng balanse at muling napaupo. Manong, ano pong nangyari sa inyo? Napagod lang siguro ako sa panggagamot. Maaari bang ibalik mo muna sa sisidlan nitong libreta at langis ko? Magpapahinga lang ako sandali. Tugon ni Manong Pandan. Kagad namang kinuha ng binata ang libreta. Inilagay sa kanyang bulsa. Kumuha ng tubig at ipinainom sa matanda. Matapos magapunan, nagpahinga na ang mga panauhin. Habang silang dalawa naman ay naiwan sa sala, naghahanda ng mga halamang gamot na gagamitin sa paggawa ng mga lana. Dito lang umiikot ang buhay ng dalawa. Sa araw ay pupunta o tatanggap ng pasyente. Kinagabihan, muling gagawa ng mga panghaplas. At tuwing Biyernes ng hapon, papasok sa kagubatan upang mangalap ng mga sangkap. Habang naghihimay ng mga ugat, hindi maiwasan ni G-Boy na magtanong tungkol sa nangyaring gamutan. Manong, bakit ka nga pala nanghina kanina? Napaangat ng tingin ng matanda. Mabuti naman at naitanong mo. Akala ko mananahimik ka na lang eh. Ganito kasi yan, J-Boy.
Ang paggamit ng mga orasyon, nangangailangan din ng espiritual na enerhiya na nagmumula sa taong nag-uusal nito. Kapag napasobra ang ginamit mong enerhiya, maaari kang manghina at kung minsan mamatay. Lalo na kapag masyadong malakas ang kalaban mo sa kumbate. Kumbate. Ano naman po yun, Manong? Ang kumbate, isang forma ng pakikipaglaban gamit ang isipan o hindi kaya espiritual na lakas. Bilang albularyo, ito ang madalas nating gawin. Hindi madali makipagkumbate, lalo na kung hindi mo alam ang kainaan ng kalaban, J-Boy. Kaya ito ang dapat mong matutunan. Pag-aralan mo kung paanong basahin ng kalaban. Pero mukhang mahirap po yan, Manong ah. Susubukan ko po. Sisiguraduhin ko lalampasan kita. Sa estado mo ngayon, hindi malabong mangyari ang sinabi mo, iho. Magsikap ka lang at sa huli, magtatagumpay ka. O siya, kung tapos ka na dyan, pwede ka na magpahinga. Bukas, maaga pa tayong pupunta ng bayan. Kayo din po, Manong. Nakakapagod po yung araw na to eh. Kaya magpahinga na po kayo. Pag-uusap ng dalawa. Habang nakaiga, pilit iniisip ng binata ang mga sinabi ni Manong Pandan. Alam nitong may malalim na kahulugan ang mga salita ng matanda. Para kay G-Boy, hindi na kailangang magsalita pa ng maestro. Huwag po kayo mag-alala, Manong. Ako na po ang bahala. Bulong nito sa sarili habang unti-unting inaagaw ng antok ang kanyang ulirat. Kinabukasan, maagang nagising at naligo ang binata at habang nagsasabon ng katawan, hindi nito namalayang nasa likod pala niya si Angie. Mukhang ang saya mo ngayon, G-Boy ah. Wika ng dalaga. Biglang nabitawan ng binata ang sabon dahilan para mahulog ito sa balon. Anak ng tipaklong ka naman, Angie. Bakit bigla kang sumusulpot? At saka, ang layo-layo ng balon na to, bakit nandito ka? Wala bang tubig sa inyo? Tanong ni G-Boy. Hindi naman sa ganun, sinadya talaga kita eh. Kasi may ilalapit sana ako sa'yo. Tapusin mo nga muna yung pagligo mo tas saka natin pag-usapan. Mauna na ako sa bahay niyo ha. Tugon ng dalaga. Dali-dali namang nagbanlaw ang binata. Kahit hindi pa ito tapos magsabon. Wala din siyang pagpipilian dahil nahulog na nga ito sa balon. Pagkarating sa tahanan, masayang nag-usap sina Manong Pandan at Angie. Nagmadali itong pumasok sa silid at nagbihis. Matapos ay lumabas ng sala upang harapin ang dalaga. Ibang klase talaga yung karisma mo, Jipoy. Ikaw na ang dinadayo ng mga dalaga. O siya, maiwan ko na kayo ha. Nga pala, ako na lang ang pupunta doon sa pasyente. Asikasuhin mo muna ang bisita mo. Wika ng matanda at kagad na itong umalis. Oh, saan pupunta yun? Tanong ni Angie. Sa bayan. May pasyente kasing nagpatawag sa kanya eh. Nga pala, ano nga yung sinasabi mo sa akin kanina? Tungkol sa kaibigan ko. Sa palagay kasi ng mga magulang niya, ginayuma daw siya ng nobyo eh. Ibang-iba daw yung kilos. Kahit sa amin, hindi na nakikinig. Pwede mo ba siyang tignan? Nako, mahirap yan. Sa totoo lang, Angie, wala pa akong gaanong kasanayan sa ganyang uri ng gambala. Pero, paano ba? O sige,
Susubukan ko. Saan ba nakatira yung kaibigan mo? Medyo malayo kasi dito yung bahay niya eh. Kung ayos lang sa'yo, papapuntay na lang namin. Kasama ang mga magulang niya. O sige, mas mabuti nga yung ganun. Mag-aantay na lang ako dito. Pag-uusap ng dalawa. Kagad na ding umalis si Angie. Ginamit ni G-Boy ang pagkakataong iyon upang maghanap ng posibleng solusyon sa problema ng kaibigan. Nagalungkot ito sa mga nakatagong libro ni Manong Pandan. Tila sinadya naman ng matanda na hindi ikandado ang tokador kung saan nakalagay ang mga ito. Naganap ng mga kasulatan ng binata hanggang sa madako ang tingin nito sa isang aklat tungkol sa kulam, barang, gayuma at kung ano-ano pa. Nakasaad din sa maliit na aklat na yun ang karaniwang pangontra sa gayuma. Maging ang mga sangkap na maaaring gamitin, nakatala din doon sa libro. Dali-daling tinipon ng binata ang mga ito. Inilagay sa iisang lalagyan. Pinag-aralan nitong mabuti ang pamamaraan kung paanong malalaman na ginagayuma ang isang tao. Tinandaan lahat ni G-Boy ang mga nakatala doon. At kahit ito ang unang beses niyang gagamot ng gayuma, panatag ang binatang magagawa niya ito sa tulong ng mga aklat na iniwan ni Manong Pandan. Ilang sandali pa ay dumating na sina Angie kasama ang kaibigan nito at mga magulang. Unang kinausap ng binata ang mga nakakatanda upang malaman ang mga nangyari sa dalaga. Kung ano ito noon at kung ano ito ngayon. Matapos ay kinausap nito ng kasywal ang kaibigan ni Angie na itago na lang natin sa pangalang Rowena. Pinagbatayan ng binata ang pamamaraan ng pananalita nito na pag-alamang totoo ang hinala ng mga magulang. Pinaliwanag din ni Angie na may dayuhang nagkagusto kay Rowena, ngunit hindi ito napusuan ng dalaga. Ito ang pinaghihinalaan nilang may pakana ng gayuma. Pasimpleng kinausap ni G-Boy si Angie dahil maaaring maging maselan ang gagawin nilang panggagamot. Pwede mo ba akong samahan mamaya kapag nagsimula na ako? Hindi kasi pwedeng dalawa lang kami. Ang ritual na gagawin ko, nangangailangan ng paglilinis ng katawan ng kaibigan mo. Ang ibig sabihin nun, kailangan niyang tanggalin ang suot niyang damit at ikaw ang magiging mga mata ko. Wika ni G-Boy. O sige. Walang problema, G-Boy. Tugon ng dalaga. Kagad nang sinimula ni G-Boy ang ritual. Nagpausok ito ng insenso na hinaluan ng mga halamang gamot. At saka pinapasok sa silid ang kaibigan ni Angie. Kumuha ng panyo ang binata at piniringan ang mga mata. Huwag mong lalanghapin ang usok na magmumula dyan sa maliit na palayok na yan dahil pwede kang mawalan ng malay. Kailangang hindi malaman ni Rowena ang gagamitin natin sa kanya nang sa ganun, hindi rin makarating sa gumagayuma ang ginagawa nating pangkalas. Sige G-Boy. Malaki naman yung tiwala ko sa'yo eh. Alam kong matutulungan mo kami. Pag-uusap ng dalawa. Nakaupo lang si Rowena sa higaan. Ilang sandali pa ay nawalan ito ng malay. Kagad nang sinimula ng binata ang ritual ng paglilinis. Pinili nitong wag nang tanggalin ang kasuotan ng dalaga. Ganun pa man, nanatiling nakatakip ang kanyang mga mata. Sa tulong ni Angie, nagpatak ng mga langis ang binata sa ginawang pausok. Humalimuyak ang napakabangong sangyo ng kung anong halamang gamot. Ilang minuto pa ang nakalipas ay napasigaw si Angie, dahilan para matanggal ang piring ni G-Boy. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil may mga insektong lumabas sa bunganga ni Rowena.
Anak nang, hindi to gayuma, Angie. Binabarang ang kaibigan mo. Naloko na. Paano to ngayon? Wala pa naman akong alam sa barang. Wika ni G-Boy. Ngunit napangiti ito nang pumasok sa kwarto si Manong Pandan. O anong nangyayari sa'yo? Bakit natataranta ka? Tama naman ang ginagawa mo ah. O sige, tuloy mo. Wika ng matanda habang tinitignan ang mga gamit na inilabas ni G-Boy. Tumatango ito habang kampanting naupo sa paanan ng pasyente. Nakatitig lang sa kanya si G-Boy na tila nag-aantay ng susunod na sasabihin. Ano pang inaantay mo? Pasko! Ano na yung susunod mong gagawin ako, J-Boy? Wala itong pinagkaiba sa kulam. Yun nga lang, mas malakas ang sumpa na pumasok sa katawan ng pasyente. Natatandaan mo ba ang ginawa ko? Muling wika ng matanda. Naalala ni G-Boy ang librong ginamit ni Manong Pandan. Kagad niya itong kinuha at binuksan. Sabay kuha ng langis. Ipinahid ito sa noo at dibdib ng pasyente. Marahang inusal ng binata ang mga dasal na nakasaad habang nakalapat ang kanang kamay sa simbolong katabi ng dasal. Matapos ay inihip ito sa noo ng dalaga. Biglang nakaramdam ng panandaliang pagkahilo ang binata. Dali-dali naman itong inalalayan ni Manong Pandan. Ganyan talaga, J-Boy. Panandalian lang yan. At sa oras na masanay ang katawan mo, mawawala din ang pagkahilo mo. Kaya ituloy mo na. Nasa kalagitnaan ka na ng proseso. Wika ng matanda. Tumango si G-Boy. Inilipat ang pahina ng libreta. Sa pagkakataong iyon, dasal panghuli sa mangbabarang ang inusal ng binata. Nang iihip ito muli sa katawan ng dalaga, bigla itong napaangat at dumilat. Sino ang naglakas loob na ikulong ako sa katawang ito? Magsalita kayo. Hindi niya tayo nakikita, iho. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Huwag kang makikipag-usap sa akin dahil tanging ikaw lang ang maririnig niya. Wika ng matanda. Muling ibinaling ni G-Boy ang atensyon sa pasyente at nagsimulang magtanong. Anong ginawa mo sa dalagang to? Magsalita ka. Sa tono ng pagsasalita mo, baguhan ka. Nasaan ang magaling mong maestro? Nagulat ang binata dahil alam nitong nasa loob ng kwarto si Manong Pandan. Huwag kang makikinig sa kanya, J-Boy. Nililin lang ka ng mambabarang na yan. Tuso sila. At kapag nagpadala ka sa pambubuyo ng mga yan, ikaw ang talo. Muling wika ni Manong Pandan. Muling bumalik sa pagtatanong ang binata. Ako yung nagtatanong eh. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon ah. Sagutin mo yung tanong ko. Anong ginawa mo sa babaeng to? Wika ni G-Boy. Ngunit tanging malakas na tawa lang ang isinagot sa kanya ng nakasapi. Ramdam ko ang takot na nananalaytay sa kaugatan mo. Bakit mo ito ginagawa? Pwede ka namang hindi makialam. Wika ng nakasanib. Tahimik lang si Manong Pandan. Pinakikiramdaman ang susunod na gagawin ng mag-aaral. Samantalang si G-Boy naman, patuloy na nagbubuklat ng mga pahina ng hawak na libreta. Ay nako, pasensya ka na. Nakalimutan kong iwan to sa'yo. Eto, saluin mo. Wika ng matanda. Sabay hagis ng itim na bagay kay G-Boy. Napangiti ang binata
dahil minsan niya itong nakitang ginamit ng matanda. Inilapag ng binata ang libreta. Hinawakan ang kamay ng pasyente. Sabay dikit ng itim na bagay dito. Biglang sumigaw ang pasyente, dahilan para mapilitang pumasok sa kwarto ang mga magulang nito. Walang gagawa ng anumang ingay. Manood lang kayo. At alam ng estudyante ko ang ginagawa niya. Jiboy, alam mo nga ba? Hindi na sumagot ang binata. Ngumiti lang ito sa matanda at muling nagtanong sa nakasapi. Ano? Magsasalita ka ba? O mas ididiin ko pa tong hawak ko? Tanong ng binata. Panay iling ang pasyente. Halata sa mukha nitong nahihirapan siya sa ginagawa ni Jiboy. Kahit anong gawin mo, hindi ko napapakawalan ng dalagang to. Ipinangako na sa akin ang kaluluwa niya, kaya huwag ka nang makikialam. Tugon ng nakasanib. Sabihin mo sa akin kung sinong may gawa nito sa dalaga. Muling tanong ni Jiboy, sabay diin ng hawak na gamit. Tama na, nasasaktan ako. Sige na, magsasalita na ako. Tugon ng nakasanib. Naupo ang binata sa tabi ng pasyente, ngunit hindi nito binitawan ang kamay ng dalaga. Sige, magsalita ka. Siguraduhin mo lang na tama ang lahat ng sasabihin mo. Dahil kung hindi, pupugutan kita ng ulo.